Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inuulan ngayon ng batikos sina Franz Castro ng Makabayan Bloc ng mga supporter ni Duterte dahil sa kanilang pagkakakonvict sa kasong child abuse. Kisyo mag-resign na daw bilang mangbabata si Franz Castro. At iba pang hindi magagandang komento laban kina Castro. Pero mga kabunyog, napansin ba ninyo ito? Kumparahin natin ang ginawa ni Castro nang makonvict sila laban sa ginawa ni Kibuloy nang pinaghahanap na sila ng batas, halimbawa sina Kibuloy at Bantag. Nasaan na sila ngayon? Kung iisipin na convict man sina Castro, pero hindi sila tumakas sa responsibilidad sa batas, at handa nila itong harapin at patunayan na wala silang kasalanan, yung mga may atraso sa batas na mga kakampi ni Digong, nasaan ngayon sila, di ba nagtatago? Halinan pagkumparahin natin ang oposisyon at ang mga kampo ni Digong kung paano nila harapin ang kani-kanilang akusasyon. Halimbawa, umpisahan natin sa mga tunay na oposisyon, ang kaso ni Leila de Lima noon, matatandaan po natin na inakusahan siya sa pagkaka-involve sa nasabing pagbebenta daw ng droga sa loob ng piitan. Ano po ba ang ginawa ni de Lima noon? Balikan po natin ang ginawa niya, panoorin po natin ito. Katulad po ng napabalita, may linabas na daw po, o may linabas na order of arrest and corresponding warrant of arrest ang RTC Muntinlupa. Pero sa ngayon po, wala pa ho sa akin siniserve. Bagamat questionable yung pagkaka-issue ng warrant of arrest o ng order of arrest, questionable ho dahil dapat po bukas ay didinggin muna yung inihain ng aming mga abogado na motions to quash doon sa 3 kaso. Sa katunayan, yung prosecution nga po, specifically DOJ, ay nagpa-postpone pa nga, nagpa-reset po nung hearing bukas for March 3. Kaya po, nagulat po kami lahat na biglang in-issue yung order of arrest and warrant of arrest. Katulad po ng nasabi ko na dati, wala po akong balak takasan yung mga kaso ko. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Since sa ngayon po, at this very moment, 7:20, wala pa naman po nagsuserve ng warrant of arrest sa akin, ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po ang aking pamilya. At para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito ko po sa Senado hihintayin ang arresting team. Hihintayin ko po sila. Kusa po ako na susuko sa kanila. Yan po mga kabunyog, napanood po ninyo. Hinarap noon ni De Lima ang kaso niya at kusa siyang sumuko kahit alam naman natin na wala talaga siyang kasalanan. Ngayon, sa pagkakakulong ng 7 taon, lahat ng kaso na pinukol sa kanya ay na-dismiss dahil hinarap niya ito at pinatunayan niya na wala talaga siyang kasalanan. Sana din katulad nitong si De Lima ay malinis rin ni Castro ang kanyang pangalan at mapatunayan na wala silang kasalanan. Tulad din ni De Lima, hindi rin tumatakas si Castro sa batas. Panoorin po natin ang pahayag ni Franz Castro at Satur Ocampo
sa kanilang kaso. Guilty ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga yung pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila ng motion for reconsideration. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Yan mga kabunyog, narinig ninyo ang sinabi ni Castro. Lalaban sila at hindi sila magtatago. At mga kabunyog, meron pang isang oposisyon ang hindi natakot humarap sa kaso. Kung matatandaan po ninyo si dating Senador Trillanes, siya ay inaresto dahil sa kasong rebellion. Dito makikita natin na matapang na hinarap niya ang kanyang kaso at tahimik siyang sumuko. Anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney, to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You understand? Yes, sir. Thank you, sir. Yan po mga kabunyog, napanood po ninyo ang mga oposisyon na matatapang at handang harapin ang anumang kaso. Dahil alam nila na wala silang kasalanan at hindi sila guilty, ngayon pumunta naman tayo sa mga kakampi ni Digong Duterte. Ano-ano ba ang ginawa ng mga kakampi ni Digong nang maakusahan sila? Umpisahan natin kay Bantag, panoorin po natin itong nakaraang balita. Kahit hindi pa nagpapakita sa publiko, binigyang diin ang kampo ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag na hindi siya nagtatago matapos madiin bilang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa middleman na si June Villamor. Ayon sa kaibigan at isa sa tatayong abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Tomas Balisong, inosente ang suspendidong hepe ng Bucor. Hindi lang daw ito nagpapakita sa publiko sa ngayon bilang pag-iingat sa kanyang seguridad. Gayunman, handa raw itong harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. There is no reason for him to hide. Wala pa naman siyang warrant of arrest for security reasons. Hindi siya muna nag-i-expose kasi alam natin na disarmahan siya . Tinanggalan siya ng security. Sa dami ba naman ng binangga niya, no? Alam din niya yung ginagawa niya na he is concerned with his security and the security of his family, no? Kaya yung sinasabing lumutang, hindi ganun kadali. He's just taking steps on how to handle this crisis. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinitimbang pa ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kanyang options sa gitna ng mga panawagang sumuko na. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na posibleng tinitignan pa ni Bantag kung paano siya makakakuha ng fair deal. Maari din anyang nais lang ni Bantag na makatiyak na makakakuha siya ng patas na paglilitis sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Ang daming palusot ni Bantag para hindi lang mahuli at madakip. Ngayon panoorin po natin ang isa pang akusado na si Tibes. Bagamat nahuli na siya sa Timor-Leste, halos isang taon rin siyang nagtago sa ibang bansa at hindi umuwi dito sa Pilipinas.
Panoorin po natin itong nakaraang balita kung saan nagtago si Tevez at nagpalipat-lipat sa ibang bansa. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country and that we are asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Tevez to the Philippines for trial. Sa ngayon naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Tevez kasunod ng terrorist designation nito. Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansila ang passport ni Tevez kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ito naman si Tevez umurong na ang buntot at hindi na rin umuwi ng Pilipinas para harapin ang kaso. Parehas rin ni Bantag may banta rin daw sa kanyang seguridad, mga palusot nila bulog. Ngayon tunghayan naman natin ang ginawa ni Kibuloy nang makasuhan siya ng rape at child abuse. Ano ba ang kanyang ginawa? Panoorin po natin itong nakaraang balita. Naglabas ng kanyang pahayag ang religious leader na si Apollo Kibuloy upang sagutin ang warrant of arrest na inisyu ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya at 5 iba pa kaugnay sa kasong sexual at child abuse. Sa isang audio statement, iginiit ni Kibuloy na hindi umano siya nagtatago at sa halip ay pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya sa gobyerno. Kinuwestiyon rin nito ang anyay muling pagbuhay sa nasabing kaso na matagal na umanong nakabinbin sa Department of Justice. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Napanood po ninyo. Ang dami niyang dahilan, yan po kasi ang tunay na guilty, ayaw harapin ang kaso, hindi tulad ng mga nasa oposisyon, matapang. Kung ang problema niya ay seguridad, hindi naman yun problema, handa naman ang gobyerno na protektahan ang mga convicted. Hindi ba sina De Lima nanganganib din ang buhay? Dahil sa kanilang pagsisiwalat ng baho ni Digong, pwede silang ipapatay, pero ano? Hindi sila natatakot. Hindi tulad mo takot humarap sa kaso. Ngayon napanood natin na humarap sina Trillanes at De Lima at hinintay nila na arestuhin sila ng mga kapulisan. Ngayon, alam ba ninyo ang ginawa ni Kibuloy nang subukan siyang arestuhin? Di ba hindi siya humarap, bagkus ang kanyang mga tagasunod at mga kabataang miyembro ng kanyang kulto ang humarap sa kapulisan, di ba isang kaduwagan iyan? Kung gusto talaga ni Kibuloy na patunayan na wala siyang kasalanan, sumuko na lang siya at linisin ang kanyang kaso. Yan po mga kabunyog. Napanood po natin ang pagkukumpara ng oposisyon at ng mga kampo ni Digong kung papaano nila hinarap ang batas. Ngayon sino ang tunay na guilty? Kayo na po ang humusga, balang araw ganito din ang gagawin ni Digong Duterte kapag hinain na ang warrant of arrest ng ICC sa kanila. Magtatago na din tulad ni Kibuloy at Bantag. Mga walang katapangan sa katawan, matapang lang umasta pero sa pagharap sa kaso wala. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.